Pwede na po kayo umupo. Sabi po ng verse 2, na ipinangako ng Diyos. Napansin niyo ba yung ipinangako ng Diyos? Ano yung ipinangako? Na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panangwalangan. Pansinin po natin yung na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. So, ang Diyos pala pag nangako, hindi makapagsisinungaling. Tama? Tayo, ang dami nating pangako, hindi naman natutuloy. Marami. Pero ang Diyos pala, pag nangako, hindi makapagsinungaling. Anong idea na yan? Ang Diyos pag nangako, kaya niyang tuparin. Kaya niyang pangatawanan. Kaya niyang pagtapatan. Kaya niyang tutuhanin. Kaya nga ating pag-uusapan ngayon, God is able to commit promises. God is able to commit promises. So yan natin pag-uusapan. Kayang-kaya ng Diyos maging totoo at tapat sa Kanyang mga pangako. Bakit? Ang Diyos ay hindi nakapagsisinungaling. Makapagsisinungaling. Amen o ba? Kaya sana maging maliwanag sa atin. Tayo naman dito kung magturo ay plainly Word of God. Kasi yan po ang kailangan natin. Una nating puntihin, the promises. Ano ba yung mga promises na kaya niyang tuparin? At naihahalaw lamang po sa aklat mismo ng Tito. Para hindi tayo mabulabog, pagulo-gulo. Yan, pinaikita na. Sa verse 2 pa lang, ano po yung ipinangako ng Diyos? Sa verse 2. Sa pag-asa, saan? Sa buhay na walang hanggan. Yun po, maganda. Na ipinangako ng Diyos. Ano ang kayang-kaya na maging totohanin at hindi magsisinungaling ang Diyos na pangako? Una, obvious, alinaw, buhay na walang hanggan. Kaya kung kayo'y meron na yan, ay umasa kayo. Anumang oras kayo'y mamatay, palangit kayo. Bakit? Ang Diyos na nangako'y hindi makapagsisinungaling. Ano pangako? Buhay na walang hanggan. Ano ba, pastor, yung buhay na walang hanggan? Di walang katapusan. Kaya nga buhay na walang hanggan, kumbaga sa sinulid na walang dulo. Kumubla ka ng kumubla, bigay walang dulo. Pero lahat ng sinulid, lahat ng tansi, magpakahaba-haba man, may dulo yan. Tama? Pero ang pangako ng Diyos ay buhay na walang dulo. Amen? Ibig sabihin, walang putol. At wala rin duktungan tiyak yan. Maliwanag ko ba? Ngayon, God is able to commit promises. Ang obvious na pinakikita sa ating unang pangako, buhay na walang hanggan. Mamaya titingnan natin kung sino yung pinangakuan. Atin mo nang iisa-isahin yung mga pangako. Wow! Kaya pala may mga taong pag namatay, tiyak na palangit. Bakit? Ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya ba ng Diyos? Is God able? Bakit? Hindi siya magsisinungaling. Ang tanong, kayo ba may buhay na walang hanggan na? Ay ngiti. May buhay na walang hanggan na pala Amen? Alam niyo ba, yung audience ni Kibuloy, audience ni Bilarde, minsan naman sila ay, ini-exaggerate lang, pero ang saya. Pero hindi tayo nag-i-exaggerate dito. Kaya sabi ko nga sa inyo, plainly Word of God. Kung ikaw ay Bible believer, you have to appreciate any promises given by God through His words. Lalo kayong mga tiyak ng may buhay na walang hanggan. Yung iba ay tiyak lang may 1,000,000 ay masaya na Ayan, di ba? Yung isa ay tiyak lang na may magandang sasakyang kulay blue ay masaya na di lalo kung tiyak mong may buhay na walang hanggan ka. Di ba ba?
Kahit may problema ka ngayon, bakit? Yung problema ba walang hanggan? Hanggang lupa lang yan. Yung bang kapansanan mo, walang hanggan? Hanggang lupa lang yan. Yung bang karamdaman mo, walang hanggan? Hanggang lupa lang yan. Pero ang iyong katiyakan, dahil sa Diyos who is able to keep His promises, number one of His promise is eternal life. Kaya mga kapatid, be strong in the Lord. Ano mong problemang ma-encounter along the way, be strong. This world is not our final home. Why? Amen. Saka dito, tatanda tayo eh. Kaya hindi walang hanggan ang buhay sa lupa. Siguro, Sister Ami, way back 19 forgotten. Sino ang kamukha niyan? Mas maganda kaya kay Sarah? Na kanyang anak? Kaya wala na. Ang pangit mura. Biro lang, Di ba? Ganyan eh. Pero salamat, ang pangako ng Diyos ay buhay. Amen? Yan ang una. Tingnan pa natin. Ano pa yung pangako ng Diyos? Sa pangako muna tayo mag-stay. Verse 7, chapter 3, verse 7. Tingnan po, chapter 3, verse 7. Ano sabi? I'm sorry, hindi pala. Chapter 2, verse 11 hanggang 14. Chapter 2, verse 11 hanggang 14. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos. So, biyaya pala ng Diyos yun. Na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. So, pangako ng Diyos, ang biyaya ng Diyos may dalang kaligtasan. So, pangako ng Diyos, hindi ka pahamakan. Kaligtasan. Tama ba? Ano ba kaligtasan yan? Buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung ikaw ay naniniwalang ang Diyos ay kayang magbigay ng katapatan, katotohanan sa kanyang pangako, makaasa kang ligtas ka. Dahil ang nangako na may dalang kaligtasan ay Diyos. Kayo ba'y ligtas na? Kayo ba'y tiyak ninyong kayo palangit? Alam nyo, kapag hindi mo tiyak, ang problema ay hindi Diyos. Dahil sinabi niya niyang hindi siya makapagsisinungaling. Alam mo, nung sabi ng Diyos, narito ang babae magdadalang tao at ang pangalang itatawag sa kanya ay kamangha-mangha, etc. Nangyari yun. Sabi ng Diyos, magkaroon ng ilaw. Nangyari yun. Sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Nangyari yun. Lahat ng kanya sinabi, nangyari. Bakit? Ang Diyos hindi sinungaling. Kayo ba'y tiyak ng palangit? Alam niyo mga kapatid, kapag ikaw ay hindi makakatiyak ng buhay na walang hanggan, kapag ikaw ay hindi makakatiyak ng kaligtasan, nabubuhay ka sa kasalanan. Bakit? Ang hindi pananampalataya sa Diyos ay kasalanan. Tama ho ba? Tingnan pa natin, tuloy natin ang verse 12. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayo may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Verse 13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa. Ano yun? At ang pagpapakita ng kalawalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ano ba yung pinangako ng Diyos? Dakilang pag-asa o mapalad na pag-asa. Hindi pag-asa putol. Ano? At ang pagpapakita ng kalawalhatian ng dakilang Diyos. Alam niyo ba ang context niyan? Babalik ang Panginoon. At kukunin niya yung mga mananampalataya niya. Huwag ho kayong madaya na ang mundo'y mananatiling ganito. Amen? Salamat, nagising pa tayo kanina. May dalawang posibilidad o tiyak na mangyayari. Either na hindi na tayo magising, o kaya nagising ka, pero isang araw, dumating na ang Panginoon.
mararapture ang lahat ng tunay niyang mga anak. Are you with me? Yan ay pangako. Imposibleng hindi mangyari. Kaya meron tayong Book of Revelation, meron po tayong Book of Daniel, meron po tayong Book of Ezekiel, meron tinatawag pong minor prophecy and major prophecy. Lahat po ng books may mga porsyentong pagtuturo ng second coming of Christ. Hindi maaring hindi babalik ang Panginoon. Bakit? Pangako niya yan. And God is able to commit His promises. To commit promises. Kayang-kaya ng Diyos. Kayang-kaya ng Diyos maging totoo at tapat sa kanyang mga pangako. Kaya isang araw, mag-e-end ang sistema ng mundong ito. At marami na ang pahimakas, palatandaan, ang kanyang malapit ng pagbabalik. Kaya mga kapatid, managinip ka tayo at tayo ay maghangad ng panglangit, ang pinakamataas dapat. Dahil ang bagay ng lupa ay iiwanan at iiwanan talaga natin yan. Nung si Kristo ay nangako na siya magkakatawa ang tao nangyari, siya rin naman ang nangako, ako'y akyat sa langit upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung kayo may paghanda ko na, muli akong babalik. So kung totoo siya sa unang pagdating, totoo rin siya sa kanyang ikalawang pagdating. Bakit? God is able to commit promise. So, ano yung pangako? Then, verse 14. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Darating po talaga mga kapatid. Kaya siya ibabalik, tutubusin na tayo sa kasamaan. Wala nang masusungit. Wala nang enjoyment sa kasalanan. Wala na tayo sa presensya ng kasalanan. Isang araw, matatapos na yung buhay ng Kristiyanong pamali-mali pa rin. Bakit? Hindi lang tayo iniligtas, 4 na P ang kaligtasan nangyari sa turing na ligtas. Alam niyo ba, pag sinabi ikaw ay ligtas ng kasalanan, una, you are saved from the pleasure of sin. Sin is now no longer long-lasting pleasure to the believer. Naniniwala ba kayo na ang tunay na ligtas hindi na masaya sa kasalanan? Yan ang ibig sabihin ng iniligtas ka sa kasalanan. Then number 2, salvation not only from the pleasure but also from the penalty. Nakakatuwa, hindi na tayo parurusahan ng kasalanan. Then number 3, from the power of sin. Hindi na tayo dinudumina. Nagkakamali tayo. Pero mas lamang ang magandang direksyon ng ating buhay nang tayo makakilala sa Panginoon. And then finally, yung from the presence of sin. Yan ay pagbalik ng Panginoon. Ano sabi diyan? Na siyang nagbigay ng kanyang sarili sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. At malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabuting gawa upang maging kanyang sariling pag-ari. May nakita ho ba kayo mga pangako? Yan ho ba'y totoo sa inyo? Sayang naman. Pag ako'y napunta doon sa SM, minsan may nakalagay doon sa sasakyan, parapol. Wala naman akong binili, nanuod lang ako. Paano ako magkakaroon nun? Ewan ko, may limit yata yung nabili Halimbawa, nakabili ka ng worth 5,000, bibigyan kaya ta ng chance na makasali sa raffle. Di iniisip ko na lang, sana akin na yung, Sana ang pangako ng Diyos, hindi sana. Sana iyo yan. Lalaway-laway ka nga sa parapol na sasakyan. Ay sa langit, kumusta ka? If you're not bound to heaven, for sure you're bound to hell. Then number 2, not only the promises, but number 2, takers of promises. Sino ba yan? Yan. Amen. Liliwanagin. Kasi settled na yung pangako ng Diyos yung mga pangako ng Diyos. Pag ang Diyos ay nangako, hindi mapapako. Amen? Pihong-piho yan. Pero sino yung
binigyan yan. Number 1, chapter 3, verse 7. Hindi. 1 verse 1 muna. 1 verse 1 muna. Nalilit yung patas ko. Sabi dito, Andiyan pa ba kayo? Si Pablo, nalipin ng Diyos, at Apostol Jesucristo, ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. At sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan. Ang ganda ng pangako, buhay na walang hanggan. Ano yan? Ano pa yung mga sinabi doon? Kaligtasan. Pagbabalik ng Panginoon, ikaw ay ganap na mapapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero kanino ibinigay yan? Kanino ibinigay? Ayon sa pananampalataya ng mga hinirang. Ano yung pananampalataya ng mga hinirang? Pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan. Alam niyo, ang ibig sabihin lang niya, kanino yan? Sa mga totoong mananampalataya. Bakit? Ang tunay na mananampalataya na aayon sa kabanalan. Ang daming aral ngayon, ang daming mga ngaral ngayon, pero hindi ayon sa kabanalan. Naintindihan niyo ba yun? Medyo mabigat nang sabihin ko agad yung hinirang Pero nandiyan yan. Pero alam niyo ba, halata mo rin ang mga hinirang. Alam niyo ba ang salitang hinirang? Ibinukod, inihiwalay. Kaya naaayon sa kabanalan. Ano mga kapatid? How I wish na yung mga given promises na binigay ng Diyos na He is able to stand ay iyo at akin. Ang tanong, ikaw ba'y mananampalataya talaga ng Diyos? Ano ba ibig sabihin ng mananampalataya? Nananalig, nagtitiwala, na wala kang inaasahan kundi si Jesus lamang. Siya yung magpapatawad ng lahat ng mga kasalanan. Siya magpapalaya sa iyo isang araw ng ganap sa presensya ng kasalanan. At siya ang nagdadala sa iyo sa isang buhay na bago. Bakit? Naaayon sa kabanalan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi kaisa ng maling pamumuhay. Hindi tayo namumuhay ng ayos para maligtas. Ang pananampalataya ay magdadala sa iyo sa pag-aayos. Yan po ang totoo niyan. Bakit? At sa pagkaalam ng katotohanan na ayon. Hindi sa lungat. Ayon. Noong una, tingnan niyo po kung saan tayo nakaayon. Naalala ko lang, Efeso chapter 2, verses 1 hanggang 3. Tingnan niyo, yan. Nakitulong ako ng konti din Mutras, patalikod. Tingnan niyo saan tayo nakaayon ng una? Okay, thank you. Konti pa. At tingnan niyo at kayo binuhay niya ng kayong mga patay. Ibig sabihin, ang mga manampalataya sa Efeso, nung una, ay patay, espiritual. Ngayon, saan sila nabubuhay? Dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Verse 2, tingnan niyo, na inyong nilakaran noong una, ibig sabihin, ang ligtas, ito yung buhay dati. Nakaayon sa lakad ng sanglibutang ito. Ang tunay na pinangakuan ng Diyos, nakaayon sa kabanalan. Bakit? Dati ang buhay mo'y nakaayon sa sanlibutan. Amen. Ano ba yung ayon? Kayo ba yung nakaranas ng masalugsog? Kasi baka hindi ka marunong magyas-yas. Pagka ako'y nagkakatam ng kahoy, tinuruan ako magkatam, huwag mo daw ikang katamin ang kahoy ng pasalungat sa gisok.
Dapat paayon. Bakit? Pag ikaw ay nagkatam ng salungat sa gisok, ikaw ay masasalugsog. Ibig sabihin, paayon. Paayon. Mga kapatid, ang buhay ng Kristiyano saan nakaayon? Ang buhay na pinangakuan ng kaligtasan, hindi na nakaayon sa sanlibutan. Kaya ang tugtog ng mundo, hindi mo tugtog. Ang pananalita ng mundo, ang style ng mundo, hindi mo tugtog. Hindi mo gawi. Amen. Kaya ang nakay Kristo ay bagong nilalang. Mako-confirm mo, Lord, salamat, tiyak ko kay palangit. Dahil binago mo na ang aking buhay. Amen. Hindi ho 100% na walang kasalanan. Hindi tayo naniniwala ang buhay ng Kristiyano ay walang kasalanan. Ang daming talata nagkakamali pa tayo. Pero ang idea, hindi mo kayang magtagal habang buhay dyan. Tama? Sapagkat, kung dati tangay-tangay ng malakas na ragsang ilog ng kasalanan, ikaw ngayon ay tangay-tangay ng malakas, pinakamalakas na ilog ng katotohanan. Sino yung takers of promises? Niliwanag po dyan. Ito yung dati-dati na. Noong una, ayon sa lakad ng sanlibutan ito pa, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga nakapag-asaway. Ang hindi ligtas, ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kalikalikar. Ano mo yung kalikalikar? Batanggenyo yan eh. Kalikalikar, hila-hila, tangay-tangay, ng sanlibutan. Oh. Kaya, alam mo, pag ligtas ka, kilala mo ang hindi ligtas eh. Ang nakakakilala lamang na hindi ligtas, yung ligtas. Bakit? Alaman mo kung saan ka iniligtas. Tama? Alam mo, mali ho, bitin yung paniniwalang ako'y iniligtas sa impyerno. Bitin yan. Alam mo, saan ka una iniligtas? Sa buhay na may pag-ibig at mahal na mahal ang kasalanan. Sapagkat ang impyerno ay empty kung walang kasalanan. Amen? Ang kasalanan dapat pinagsisisihan talaga yan. Na inyo nilakaran ng una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. At ito pa, ayon. Puro ayon eh. Ayon sa pangulo. Ibig sabihin, ang tao hanggat hindi ligtas, nakaayon kay Satanas. Uy. Amen? Then, at ang sabi, sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa. Ano ba? Ang gumagawa sa mga anak ng pagsuway, si Satanas. Ang nagdudumi na ay sa buhay ng tao ay kasalanan at kaaway. Maliwanag ko ba? Then verse 3. Verse 3, tingnan po natin kung saan pa nakaayon. Sa gitna ng mga yon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay. Yan naman ang synonym ng pag-ayon. Nangabubuhay saan? Sa mga kahalayan ng ating laman. 3 ang nagdudumi na sa atin. Hanggat di ligtas. Nakaayon sa mundo, nakaayon sa dyablo, nakaayon sa makasalanang laman. Tayo, panakanakang nararahuyo ng laman, pero ang bigat. Dahil hindi na yun tayo. Bakit? Ang pinangakuan ng Diyos. Balik tayo sa Titus chapter 1, verse 2. Verse 1. Si Pablo nalipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo ayon sa pananampalataya. Yan ang magandang ayon. Hindi yung Efeso chapter 3, verses 1 hanggang 2, 1 to 3. Ayon sa laman, ayon sa libutan, ayon sa dyablo. Ito maganda. Ang pinangakuan talaga ng kayang patayuan ng Diyos ay yung ayon sa pananampalataya na mga inira ng Diyos. Ito pa, at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon. Tanyo ang dami salitang ayon-ayon. At yung pag ikay nakaayon na sa Diyos,
salungat ka na sa mundo. Hindi parehong ayon. Maliwanag ko ba? Amen. Talagang para ang saya-saya. Alam niyo po, pagsalita ng Diyos, dapat lasap yan. Lalo't kung totoo sa iyo yan, kalain mo, may pangakong buhay na walang hanggan. Oo nga. Alam mo siya, Panginoon. Something wrong with us. Amen? Alam niyo, pag ako nakakita ng masarap na pagkain, ayaw ko lang magpahalata. Pero hindi maitago eh. Amen? Lalo yung bagong lutong lechon, malutong-lutong ang balat. Hindi lang nakakahiyang magpakita ng itsura eh. Tinitingnan ko agad ang panyo, baka may laway na agad. Kaya ang sarap pag-usapan ng salita ng Diyos. Kaso lang, pag iki-bombarded ng kasalanan, Lunes hanggang Sabado, talagang yan ang nag-aalis ng galak. Kumusta ka bago maglinggo? Amen? Kumusta ka bago maglinggo? Kung ikay masaya sa Diyos, Lunes hanggang Sabado, mas lalo kang masaya pag-araw ng linggo. Amen? Huwag ko tayong mabuhay sa kasalanan, mga anak ng Diyos. Iba yung nagkakamali kaysa nabubuhay sa mali. Ha? Are you with me? Tingnan pa natin. 3 verse 7. 3 verse 7. Upang, 3 verse 7. 5 pala muna. 5 muna. Bigyan ko yung inalilito sa patos ko. Na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran na ginawa natin sarili, kundi ay sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Liwanag, iniligtas tayo sa magitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Sino yung takers of promises? Ipinanganak na muli. Amen. Ano ba ibig sabihin pinanganak na muli, Pastor? Hindi ko na ibabasa ng talata. Dalawang klase ng kapanganakang muli. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu, espiritu nga. Nung ikaw ay panganak ng iyong ina, ako ay pinanganak 1986. 1970. August. Hindi ko alam ang date. Yung oras. Kayo ba, pinanganak din? Parang ay nalilito na. Ba't ka naging tao kung hindi kayo pinanganak? Alam niyo ba yung sabihin ng kapanganak ang physical? Yun ang iyong simulang pag-iral sa mundo. Tama? Yun ang iyong simulang buhay sa lupa. Yun ang iyong simula patungo sa paglaking kamalayan sa buhay lupa. Diga? Tama ba? Hindi ka lumaki ng ganyan kung hindi ka muna ipinanganak sa katawan. At alam mo yung pinakamahinang tao na, yan ay lumalawig ang kamalayan. Alam niya ang buhay. Kinakailangan magsaing. Kinakailangan magpirito ng galunggong. Kinakailangan magtanim. Kinakailangan magtrabaho. Yon ay physical na kamalayan bilang ipinanganak sa physical. Pero ang ipinanganak na muli, bakit muli? Hindi sapat yung minsang kapanganakan para magtamo ka ng mga pangako ng Diyos. Dapat pinapanganak kang muli. Saan? Spiritual. So, hindi ka lang physical na kamalayan. Kapag anak ka ng Diyos, dapat magmalay ka na rin. Kailangan kong lagi nagbabasa ng Bible. Amen. Kailangan kong sumisimba. Kung kailangan mong physical laging lumiligo, kailangan mo rin spiritual na lumiligo. Huwag kang mabuhay na mabantot. Kristiyano, huwag kang mabuhay sa kasalanan. Dalawa ang kamalayan mo ngayon. Pang physical at spiritual. Sino ang pinangakuan? Sino yung takers of promises? Ipinanganak na muli. Are you with me? Kayo ba'y nakakain? Kayo ba'y kumain na? Talaga? Yan lagay na kumain na kayo. Kumain na kayo.
Mabubuhay ka ba kung hindi ka kakain? Kaya wag kang papayag na hindi ka rin nakain. Spiritual. Bakit? Kapag wala kang pakiramdam sa pangailangang pagkaing espiritual, patay ka. Patay ka pa. Ha? Ba't ka nagugutom? Ba't ramdam mo ang gutom? Kasi buhay ka. Dapat ganun din pagdating sa usapang Diyos. Kaya hindi mo kaya mabuhay na walang pagsimba. Are you with me? Ang tanong, is that a reality? Hindi ito mere doctrine. It must be a reality. Reality po ang kapanganakan. Bakit? No ikaw gay ipanganak, guni-guni. Imahinasyon, exaggeration. Totoong ipinanganak ka. Bakit? Totoong buhay ka eh. Totoong tao ka nga eh. Dapat ang kapanganakang muli, totoo din. Hindi mere doctrine lang. Alam mo, maraming tao, ang daming alam. Pero ang tanong, totoo ba yun? Amen? Ang tubig ay totoong tubig. Ang apoy ay totoong apoy. Ang kahoy ay totoong kahoy. Ngayon, ang tanong, totoo ka bang ipinanganak na muli? Mahirap pong makipagsabayan ang patay sa buhay. Baka ikaw ay kaya iwan-iwanan. Sa spiritual na buhay, wala kang pag-ikas. Klaro? Ha? Kaya ito eh. Kaya ba yung nakakita ako, laki akong tubigan eh. Nakakita ko ng malalawak na bangbang na parang ilog. Kapag, ito ngayon, June hanggang August hanggang September, kami, Brother Rani, nasahod ng katang. Alam niyo bang nasahod ng katang? Sino dito nakakita ng katang? Mukhang katang marami dito, ano? Pero yung katang, ano? Ang ginagawa mo doon sa bangbang na malalim, nilalagyan na yan ng screen, inihaharang yan sa screen. Kitang-kita mo pag lumabas, yung lumaki na ang tubig, tinadakot lang namin yung mga katang. Bakit? Nasasala yun ng screen sa malaking ilog. Alam nyo ba, yung katang, walang magawa pag malaki na ang ilog, tubig. Ganyan din dapat tayo, mga kapatid. Wala kang magawa sa Diyos. Dahil mas malakas ang daloy ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Di ka? Tapos ikaw ay buhay. Kaya halat kami pag nag-uusap, sino ay babaptas? Obserbahan mo kung may buhay. Hindi mo tayo pataas ng kamay dito eh. Ang ating tinitingnan, nung matapos mapangaralan, may buhay ba? Paano ma-discern ng buhay? Alam mo, ang madaling mag-discern ng buhay, yung may buhay din. Ha? Ako kaya ko i-discern. Bakit? Noong ako'y maligtas, masarap na sa akin ang Word of God. Mabigat na sa akin ang kasalanan. Kailangan kong magsimba lagi. Pero tayo, makakamali pa tayo kasi may mga simulang ganun. Pero sa dulo, hindi din natin alam. At least, alam naman, ating pigilan yung nagsasabing may buhay. Di bahala na siya sa Panginoon siya'y nanluloko. Di ka? Wala ba? Okay ba pinanganak na muli? Tignan nyo ha, lahat ng ipinanganak physical, naghahanap ng datat. Yeah? Sino sa inyo nang ipanganak ng baby pa ayaw ng gatas? Malalaki na kayo, kaya parang ayaw nyo na. Ngayon, laki mo na, gusto pa rin ng gatas eh. Di ka? Instinct yun. Natural yun. Kaya dapat kang ikiligtas, instinct din, naghahanap ka ng Word of God. Amen? Instinct din, naghahanap ka ng church. Instinct din na ikaw ay bigat na bigat sa kasalanan. Hindi yun mere doctrine. That must be a reality. Are you with me? Yan, sino yung pinangakuan ng buhay na walang hanggan? Regenerated. Verse 7 ulit. Verse 7 naman tayo. Upang sa pagkaaring ganap sa atin sa magitan ng kanyang biyaya. Kalain mo, ilan tayong puntos na sa justification? Pang-18 na. Ibig sabihin, ang pinangakuan ng buhay na walang hanggan,
Yung ikaw ay sakdal na matuwid dahil ang kasakdalan ng katwiran ni Kristo na ibinilang sa iyo nung ikaw ay manampalataya. So, pinangakuan, yung matuwid na dahil ni Kristo. Dahil ng pananampalataya. Amen. O talagang, Pastor, parang ang lalim. Kaya nga ipagpray niyo, Pastor, kasi Holy Spirit naman ang gagawa dyan. Na malalim lang naman yan sa mga ayawan. Pero Tagalog naman tayo dito ba, di ba? Tagalog ba? Ano ba ibig sabihin na aring ganap? Hindi ka naman ginawang walang mali. Inaring ikaw ay matuwid dahil ni Kristo. Tama na. Baga pa naman. Ito lagi kong ginagawa sa inyo. Pamahalata ng mami nga, pero galing-galing ito kami 50 pesos din eh. Pambili ng ice cream. Ito. Paliwanag ko sa inyo yung aring ganap. Ito lagi yung sinasabi niya. Ano ito? Malutong ba? Ala na. Yeah? Gusto niyo ba? Gusto niyo ba? Okay. Gusto niyo ba? Sino may gusto? Ayaw mo na? 50 pesos to. 50 pesos. Ayaw mo, Brother Rane? Ayaw mo, bakit? Kay sukla naman ng 1985. 50 pesos, pero ayaw nyo. Bakit ayaw nyo? Galing sa bibig. Tapos dini pa. Ineng, yun na kayo item gusto mo? Ba? Sayang to, 50 pesos. Ito pa. Ito ang malupit. Sino may gusto ng 50 pesos? Wala na kayong mananasa, gusot, luma, inilagay sa bibig, sa tainga, sa kilikili. Ganyan tayo sa Diyos. Ganyan tayo sa Diyos. Pero bakit ka tinanggap? Kasi nung manampalataya ka, hindi ka nakita. Ang kita na sa iyo'y kamao. Naintindihan niyo ba yan? Bakit ito'y matatanggap? Dahil lang tumaklob. Ba't ka matatanggap ng Diyos at ikaw yung binigyan ng pangako? Si Jesus na nakikita sa iyo. Hindi na ikaw. Tama? Bakit ako pupunta ng langit? Siya na nga ako eh. Anong ginawa niya sa akin? Inaring ganap. Pero alisin mo sa kamao ang 50 pesos, talagang hindi matatanggap. Kahit si Rani nga, ayaw na eh. Di ka? Kunwari ka pa, baka mamaya pagbaba ko din eh, Pastor. Kaya ko naman pagtyagaan yan eh. Di ka? Ito pwede pagtyagaan ni Rani, pero ikaw hindi kanya kaya pagtyagaan. Ang Diyos ay banal. Sakdal sa kabanalan. Pero kailan ka niya matatanggap? Pag na kay Jesus ka na, nakasing banal niya. Maliwanag? Kayo ba'y kasama sa pinangakuan? Pastor, bakit ikitiyak na palangit? Ikaw ba'y hindi nagkakasala? Hindi na ako ang tinitingnan niya. Si Kristo. Amen? Kaya ako'y palangit. Kaya alam ko, yung pangako ng Diyos akin. Kayo, ang pangako ba ng Diyos, iyo din? Verse 14, chapter 2. Chapter 2, verse 14. Na siyang nagbigay sa akin ng sarili dahil sa atin upang tayo matubos. Upang tayo matubos. Sino pinangakuan? Yung natubos. Ano pinantubos? Hindi binyag. Hindi bautismo. Hindi relihiyon. Ano? Kanya, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, ibinigay niya ang kanyang sarili. Ang ipinagtubos, yung kanyang sarili. Hindi relihiyon. Hindi 10 utos, si Kristo. Kaya, ang takers of promises, yung mga tinubos. Then, tingnan pa natin, verse 13. Chapter 2, verse 13.
Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Hintayin niya ang mapalad na pag-asa. Sino yun? Looking for the blessed hope. Kaya mga kapatid, sana ang ating tinitingnan hindi lupa lang. Ang pag-asa hindi dito sa lupa. Doon kay Kristo na babalik at magdadala sa atin sa langit. Amen. Then, number 3. So, una, the promises. Then, number 2, takers of promises. Then, number 3, paano nakamtan yan? Paano nakarating sa atin yan? Verse 3, through preaching. Tingnan ba, sabi ng verse 3. Basahin natin na simula. 1, verse 1 muna, para maintindihan natin. Nandiyan po ba kayo? Si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan. Verse 2, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan ay pinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling kaya talagang ang kasalanan ang hindi mo tiyak na ikiligtas. Kasalanan ang hindi mo tiyak na ikaw ay ligtas. Bakit? Minamahina mo ang Diyos. Kaya mga kapatid, from sin to sin. Kapag hindi ka ng palataya, ikaw talaga nabubuhay sa kasalanan. Kaya mga kapatid, ang bigat nito, ang hindi nakakatiyak na palangit, nagkakasala. Bakit? Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahon walang hanggan. Pagdating ng verse 3, ano sabi diyan? Pakibasa nga. God is able to commit promises. Una, the promises. Number 2, takers of promises. Pero paano na, ano yung means ng Diyos? Paano nakarating sa iyo yan? Through preaching. Sabi na talata, verse 3. Sabi na verse 3. Tayo naman ay plain word of God. Ngunit sa kanya mga panahon ay ipinahayag ang kanyang salita sa pangangaral. Kaya mapalad ka pag laging nakakapakinig ng pangangaral. Sapagkat ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa magitan ng mga salita ni Kristo. Hindi ang pagpunta ng SM. Maliban na lang, may nagbigay sa iyo ng polyeto at nabasa mo. Laging may connection sa salita ng Diyos. Kakaintindihan na ba tayo? Okay? Through preaching. That means, through the Word of God. Alam ko ako'y palangit. Alam ko ako'y tinubos. Alam ko ako'y papunta. Ako'y ligtas. Alam ko ako'y makalalayang ganap sa kasalanan pagbabalik ng Panginoon. Bakit? Napakinggan ko yan. Ang sinampalatayanan. Kaya kayo mga bisita, ba't kami nag-i-invite sa inyo? Hindi para kayo magbaptis. Kundi sana'y maintindihan niyo yung mga pangako ng Diyos. Natiyak. Then finally, yun. There is progress in life. Sa Titus pa rin. Doon pa lang sa 1 verse 1, basahin ulit natin ng verse 1, 1 verse 1. No? Kapag ikaw ay, nandito yung pangako, ikaw yung nabigyan, pinagtibay ng Word of God, alam niyo po, in reality, ngayon na, sarap magtanim. Di ba? Kasi naulan na eh. Si mami nagtatabas-tabas doon sa likod, nagwawat-wat, at nagpaalam sa kapitbahay kung pwedeng magtanim. Yung aking kapatid, nagtatanim na doon sa bukid ng iba't ibang pananim. Alam mo kapag ang binhi ay buhay, susuloy talaga yan. May progreso yan. Kapag ang pangako ay totoo, hindi yan patay na binhi. Amen? Oo. Tingnan po 1 verse 1. Balik muna natin sa verse 1. Sa Pablo na alipin ng Diyos at Apostol Jesucristo ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan. Alam niyo mga kapatid, ang pangako ng Diyos magdadala sa iyo talaga sa pagbabago.
Amen. Kung dati nakaayon ka sa kasalanan, nakaayon ka sa mundo, nakaayon ka sa laman, nakaayon ka sa diablo, dapat naman ngayon, kung nataniman ka, umayon ka na sa kabanalan. Amen? Dapat hindi ka na kontra kay Diyos, sa Diyos. Dapat hindi ka na kontra sa salita ng Diyos. Ayon. Tingnan pa natin, verse 11. Na ang kanilang mga bibig, okay, hindi ito dapat yung mangyari na ang kanilang mga bibig ay nararapat matikom. Sino yan? Mga taong nagsisipang gulo sa buong mga sangbahayan na nangagtuturo ng mga bagay na di nararapat dahil sa mahalay na kapakinabangan. Ba't ko kinuha yan? Kasi yan ang mga taong hindi pinangakuan. Hindi maganda ang sistema ng buhay. Verse 12. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailan pa man ay mga sinungaling, masasamang hayop. Olain mo yan, ano? Bible ang nagsabi, hayop. Ang tao pala, hayop. Pag salungat ka sa Diyos, yan ang kalibre ng tao. Matatakaw. Baptis yan. Na mga tamad. Alam mo, kapag ikay napangakuan ng Diyos, dapat hindi na yan. Amen. Amen. Hindi na naaayon dyan, naaayon na sa kabanalan. Okay. Then, verse 14. Na huwag makinig sa mga katha ng mga Hudyo at mga utos ng mga tao na nangasisinsay sa katotohanan. Tanyo ha? Kaya ako iniwala, hindi ka mananatiling ganyan. There must have progress sa pangako ng Diyos. May progreso ho ba? Di ba? Kaya ba yung nakapangain na uli ng okra? Dito isang araw talagang naparami ang kain ko eh. Yung ganang sarap ng kanin, tapos may okra na sinausaw sa bagoong na may kalamansi. May talong na nilabaw. Sarap noon. Di kayo niloleng. Ganyan naman tayo noon eh. Buhay na tayo sa talong na nilabaw. Sa okrang inilagay sa ibabaw ng kanin. Tapos yung bagoong lalagyan ng kalamansi, ay tabig ang biyanan. Di ka? Pero ba't ka nakapangain ng talong? Kasi may itinanim na puno na binhi ng talong. Kung nataniman ka ng Word of God, na kung saan dyan nakasalalay ang pangako niya, dapat iba ka na. Ikaw nag-aangkin, tagal mong ligtas, kumusta ang Bible sa'yo? Baka ikaw, nakakulong ko sa totoo na. Halimbawa ko nga sa God is Bible Baptist, Talisay. Halimbawa ito'y hawula. Hawula, yung kulungan. Ikulong dito'y aso at saka tupa. Ikukulong dito'y tupa at aso. Anong pakain sa tupa? Damo. Ngayon, itong tupang ito, nakakulong, itong tupa. Itong simbahang ito, itong laking ito, inilagyan ng 50 tupa, nilagyan ng 50 aso, ang ibibigay damo. Sinong tatagal sa loob? Baka, isang linggo pala'y kangkang na ang aso. At ang kakain tupa. Kaya nakakatakot eh. Yung nangangain ng tupa, nakakatakot yan. Bakit? Hindi siya nag-i-enjoy sa pagkain ng tupa. Kaya nakakatakot yung Kristiyano daw. Pero hindi nagpa-progress sa Word of God. Be sure you're saved. Dahil ang pangako ay doon lang sa ligtas. Amen. Then last, 3 verse 3 ng Titus. Tatago ko na uli ha. O baka may gusto. May gusto, nahihiya lang kayo. Okay, 3 verse 3. Ano sabi dyan? Ibibili ko na ito, huwag niyo sasabihin na. Ibabayad ko kay Madam, bumili ako ng 5 ice candy. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang. Noong unang panahon. Mga suwail, noong unang panahon. Mga nadaya, noong unang panahon.
na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan noong unang panahon, na nangamumuhay sa masamang akala at kapanaghilian, mga napupot at tayo nagkakapuutan. Na sabi, noong unang panahon, sana hindi na ngayon. Amen. Maliwanag ko ba? Kaya simba kayo ng simba. Alam mo, ang pagsimba is more than duty. Kayo ba kaya kakain na pag-utusan? Hindi ka pa nga inuutusan, diyan ka na. Ha? Kayo ba'y nag-aalmusal dahil nautusan? Mag-almusal? Kayo ba'y magtatanghalian dahil kayo nautusan magtanghalian? O kaya kakakain dahil need mo yan? Kaya dapat ang pagsimba more than duty. Need mo yan. Ang pagbabasa is more than duty. Need mo yan. Dahil may life. Spiritual. Mag-pray po tayo. Panginoon, sa langit, salamat po